ating due process system. What is your read of the pace so far and etong hopes na before the end of the year baka may Christmas gift sa taong bayan, at least may isa or dalawang malaking pangalan will face something substantial, and that again walang kinalaman yan at all. I was just really wondering, what do you think about Jesus Cordero being the poorest senator? You want to start with that because tumaas talagang kilay ng tao, like poorest senator, Bago mas kay poor siya Cheese, kay ah. Riza. Yan. Bago kay Cheese, ah. Bago kay Cheese, gusto ko lang sabihin na ayokong tawagin Christmas gift yung conviction ng mga ito. Kasi para bang kung Christmas gift, para bang regalo pa sa atin, para bang utang na loob pa ng Filipino people, no? Dapat lang managot tong mga to, hindi to i-gift. Ito ang dapat, we deserve it as a country. It's not a gift. For me, it is something that we really deserve if we want to have dignity as Filipino people. At saka itong ICI, now I understand, okay naman na meron na silang preliminary list, di ba? Pero ito namang si ICI Chair Andy Reyes, wag na yung mga antics-antics na what we need is love. Mga ganyan-ganyan. Do your job. Tama na yung theatrics, no? Gawin mo yung trabaho mo, pakita mo sa amin ang resulta, hindi namin kailangan yung mga what we need is love. Tapos ang pangit pa ng pagkakagupit ng mga papel-papel na yun, ha? Medyo kailangan ko lang sabihin yun, pasensya ka na, justice. Pero hindi ko na-appreciate yung mga antics ng ganyan, ng mga oras na to ang kailangan namin ay hustisya, ang kailangan namin ay pananagutan, ang kailangan namin ay resulta, at bakit si Chis Escudero? Si Chis ba nasa listahan? Parang wala pa ako Wala nakikita. pa. Kaya nga sabi ko walang Oo. kinalaman yan. I just like, I cannot think of Joel and Jinggoy and all of these incredible senators being in the list. And then suddenly another list came into my mind. Totally unrelated. And she's yung pinaka-poor sa Sal. And I'm just Kaya nga, sorry, like, tapos ano eh, kung associative. wala si Cheese, wala si Bongo na kasama ng CLTG Builders, 'di ba? Talaga lang naman, 'di ba? Baka kung gusto niyo unahin yung mga totoo, wag tayong ayoko ng scapegoat, ha, this time around. Ayoko ng show. Ayoko na may mapakita lang kayo sa taong bayan. Ang gusto namin yung totoong mananagot. Itong si Cheese Escudero, tandaan natin, ha, he was Senate President, and then unceremoniously, ngayon lang ako nakakita na uuupo mismo yung Senate President dito sa bicameral committee para magkaroon ng napakaraming insertions. At ang pinakamaraming insertions daw yung Senado, through the Senate President, tapos wala siya sa listahan. Di ba? Tigil-tigilan nga ako na siya yung pinakamahirap, 'di ba? Supposedly. Meron siyang mga mamahalin na watch na document, 'di ba? Namigay siya ng singsing na na $1 million, tapos sasabihin mo sa akin 18 million ka. So sasabihin mo sa akin Baka peke, 'di ba? naubos. Baka naubos sa Hindi, pero imagine mo, peke, yung ano niya, yung ilabas niya lahat, kung naubos, ilabas niya lahat yung salin niya. Noong, hindi lang yung this time around. Ilabas niya. Saan niya kinuha yung pambili niya nung, hindi ko pa nga ma-pronounce, Paraivering ba yung tawag doon? $1 million, di ba? Peke, bibigay mo kay Heart Evangelista, hindi ako naniniwala. Tapos, yung mga watch mo, ito lang ha, yung mga watch niya, di ba? Yung mga watch niya, dalawang bagay lang yan. Totoo o peke? Kung totoo, bakit wala yun sa SALE? Kung peke, bakit as Senate President, nagsiswear ka ng peke in violation of the Intellectual Property Code and our laws, no? Mahiya ka Correct. naman. Ikaw mismo ang violator. Pero nga, paano kung naubos nga? Kailangan ba talaga conjugal? Ilabas yung conjugal kung ano, pag sa mga ganitong bagay, situation. Da dapat ilabas yan, yung conjugal, kung meron silang, kung hindi sila magkaroon ng prenup. Kahit na may prenup, i-declare mo yung prenup, di ba? At saka hindi ako naniniwala kasi, hindi talaga, wag nyo na, ito namang si Cheese, wag mo namang gawing bobo yung taong bayan, di ba? Wag mo namang gawing tanga yung taong bayan na 18 million pesos talaga yung net worth Pero mo, di ba? poorest talaga. Mas poor ba kayo? Forest, Yun yung, hindi ka na hindi ko nahiya pa kasi after ito, after flaunting your lavish lifestyle hanggang doon sa pagpapagawa mo ng kilay, naniniwala ba tayo ng 18 million ang baka iyong naubos sa kilay. net Baka worth? yun ang Naubos sa sa lavish kilay. lifestyle mo? Hindi ako Baka naniniwala. So masyado mo nang ginagawa namang nakakagalit na eh. Ginagawa mo namang tanga, bobo, yung taong bayan, di ba? Tapos ikaw pa yung may ganang magalit, no? Doon sa mga critics mo. If you're onion skin, no? Wag kang umalis ka na sa politika. Cheese, no? Umalis ka na sa politika kung manipis masyado yung balat mo na pati ba naman si Jess Falsis idedemanda mo, 'di ba? Just because he is criticizing you, no?
part ng free speech, abogado ka naman eh. Part naman ng free speech, alam mo naman na iba yung standard sa'yo as So a maging public ano siya, official. fashionista, ano kaya ibang career pwede sa kanya? If not, Ay nako, marami naman sigurong pwedeng maging career yan. Tsaka marami na naman, matagal na naman yung ano eh, di ba? Yung lavish lifestyle mo eh. Siguro naman, unfortunately ako, ginoong dating Senate President, there was even a time na I was youth for cheese. No? Nakakahiya man sa aking i-admit. yeah. No? Oo, nakakahiya bang i-admit na there was a time that I was supporting you. Pero sabi ko naman, di ba? Ang importante naman, ang taong bayan nagigising. Nagising naman ako ng maaga-aga. No? Nagising naman ako ng maaga-aga. Pero there was a time, nung 2009, I think, na ako sinuportahan naman kita, no? Pero nagising ako ng maaga-aga at nakita ko naman na you don't deserve my vote, no? Marami naman tayong mga sinusupport na personalities before. Pero ang ako lang, pagdating sa public official, kailangan they have to have the continuing qualification to earn my vote. And I will not hesitate to withdraw my support towards politicians and personalities who I supported before because they no longer deserve my support, no? So, pasensya ka na, Cheese Escudero, pero talagang I'm ashamed that I once supported you and I am constantly ashamed for you for the things that you have been doing and the kind of behavior that we've been seeing, no? Forthwith lang, hindi mo pa maintindihan. Basic English yan, no? Parang awa mo na, face justice at huwag ka nang magpanggap. Uy, paras Naniniwala kayo naman ng ako. alma mater, wag kang ganyan Georgetown. Kaya there's a time for redemption. Baka naman, may time na magkaroon ka ng redemption pero unsolicited advice, the start of redemption is for you to have shame and for you to leave public office at the soonest possible time. Pwede bang crime yung salin niya if ever talagang mukhang doktor, mukhang hindi realistic? I mean, could that be an angle that could potentially bring him down? Ang ganda 'di ba Richard ngayon na all of a sudden nag-uunahan yung mga senador maglabas ng salin. All of a sudden transparency is cool again. There was a time that this was the norm and it's starting to become a norm, 'di ba? Makikita mo it only takes a few serious courageous individuals to fight for this democracy and to make sure that the fundamental principles of our democratic country will be respected, 'di ba? Pero it also takes a lot of it takes of only a few leaders na grabe yung walang shame at saka grabe yung bravado at grabe yung kasamaan para sirain tong demokrasya na ito. Kaya nga dapat we have to be very careful, no, with the ones who we elect. Ang pinaka-importante sa aking ingredient is of course shame and embarrassment. Si Rodrigo Duterte kasi dahil may antisocial personality disorder, may narcissistic personality disorder, wala siyang, and this is categorically found by a court of law in Pasig, no, wala siyang shame, incapable siya of empathy. Yun ang sinabi mismo doon sa judicial decision na iyon, no? Kaya wala yang shame. So gusto ko lang sabihin na SALN right now is a cool thing. And nag-uunahan tayo na ma-release. Having said that, yung sa SALN, just to answer your question, sworn statement yan eh. No? And ang dali namang makita kung nagsisinungaling yan. And the beautiful thing about this culture of transparency is the people can scrutinize your declarations. Ang dami kong ang nagsasabi sa akin, may mga nag-message sa akin ng mga CPAs. Ang sinasabi nila, ang daming irregularities doon sa disclosures ni Robin Padilla. Pati yung depreciation ng mga sasakyan nila. All of a sudden, itong mga technocrats natin, tsaka mga nerds natin na mga CPAs na obsessive-compulsive, tinitignan yung mga SALEDs. Di ba? So, happy-happy ako na meron tayong mga ganitong individual, kahit na gaano sila ka-OC, kahit gaano ka-nerd, kailangan natin ng mga nerds, di ba? Katulad natin siguro, pareho tayo, na gustong-gustong nakikita itong mga public documents na ito at talagang ini-scrutinize, no? And that is the spirit of a democratic country such as ours, no? So SALN is a cool thing and definitely kailangan disclosure is one thing. Hindi kailangan paniwalaan lahat ng mga dinidiscuss at the ball is now on us to scrutinize these SALNs and make sure that those people who are misdeclaring or who have unbelievable declarations will face justice. Kailangan filean na yan ng mga kaso. At pangatlo, kung hindi ka paniwala, hindi lang naman puro kaso ang pwede nating iparusa sa kanila, no? Huwag iboto. I-shame.
'di ba, i-expose na ginagawa nilang bobo yung taong bayan. Kung meron ako paniniwalaan hanggang ngayon kahit nanalo si Rodrigo Duterte, no, nagkamali man ng taong bayan, pero hindi tanga ang taong bayan, no. Natututo 'yan. At I can see right now that in due course the Filipino people will change the kind of leaders that we have, 'di ba? Kahit nga sa Amerika, kung makikita mo naman, 'di ba? Nanalo nga si Trump eh. Pero afterwards, nakita natin na sa lahat ng mga eleksyon ngayon, it's as if the people are seeing that they've committed a mistake, di ba? Part naman ng democracy yan eh. Part ng demokrasya na nagkakamali tayo, we own up we own our mistakes, and then afterwards we recommit to democracy, and we will vow that we will never allow these things to happen again, no? So makikita natin dapat pagbayarin yung mga nagmi-misdeclare dyan sa SALN na yan sa lalong madaling panahon, at ang pinakamalapit natin this week, sana kasuhan na yung mga yan. I'm actually preparing a certain drafts that I will announce in due course, but subsequently meron tayong mga forthcoming na mga eleksyon, at wag nating papayagan na manalo pa ulit yung mga walang hiyang yan. Are Jinggoy and Joel, hindi na sila safe? Ano na yan? Hindi na sila. Well, kahit naman si Marcoleta, sinabi niya, no, na safe na si Jinggoy, hindi pa rin safe. Pero itong si Marcoleta, 'di ba? Meron rin siyang mga tingin ko misdeclaration sa kanyang SALN, no? At kailangan ma-file lang ng disqualification 'yan. Ang laki ng expenses niya nung eleksyon. At ang sinabi niya ba, wala raw, zero contribution. Talaga lang. Pera mo lahat. 100 plus million ba yung ginastos niya? Tapos yung SALN niya, gano'n na lang kababa? Ano sabihin niya? Ginastos niya lahat para sa taong bayan? Tingnan natin if that excuse will actually hold when it comes to judicial scrutiny, no? So dapat, kung ako rin si Marcoleta, nagpre-prepare na ako sa mga posibleng regalong kaso sa kanya na dapat naman talaga. Kasi isa pa yan, si Marcoleta, ginagawa naman bobo ang taong bayan, no? Pero hindi ka panipaniwala yung declaration niya sa Senate. And is the ICI too slow or too fast or sakto lang? Or you're feeling we're moving in the right direction pa rin? Ah, kasi para sa akin meron kasing mga obvious eh. Yung tinatawag namin sa pag-aaral ng batas diyan, res ipsa loquitur, 'di ba? Ibig sabihin, nakalagay doon sa papeles, walang completed yung project, pagtingin mo wala yung project, automatic na yun eh. Res ipsa loquitur, the thing speaks for itself. No, dapat na-file na yung mga yun eh. Ang dami-daming ghost project sa Bulacan. Bakit ito lang yung initial list? Dapat na una na yon, yung mga low-hanging fruit na iyon, no? So, para sa akin, I understand that there might be a honeymoon stage, pero pasensya na po kayo kasi yung taong bayan, mas maikli na po ang pasensya. Kasama po kami nun. Kasama po kami ng taong bayan, no? Nasa taong bayan. So, sana mas bilis-bilisan pa nila, at maraming mga obvious na para bang hindi inuuna ng ICI, at para bang merong mga obvious rin sa listahan na katulad ni Bongo na bakit hindi inuna, sa lahat ng mga testimonya ng mga diskaya, nagsimula sila ng 2016, at all the paper trails show that kasama ang CLTG builders, Christopher Lawrence Tesoro Go, na nakinabang 3 billion yan. Pagkupo pa lang ni Rodrigo Duterte. 3 billion. Ilang classrooms yun? Ilang ospital yun? Ilang pagpapagamot sa mga taong bayan iyon? 'Di ba? Ilang infrastructure sana iyon? 'Di ba? Napunta lahat supposedly dito sa CLTG builders tsaka sa mga diskaya at ghost projects pa, no? So parang kailangan panagutin yung mga yan at pakita natin talaga, obvious naman, 'di ba? Kaya ginamit yung Christopher Lawrence Tesorogo, CLTG, para ma-make sure na madali silang makakakuha ng mga proyekto, lalong-lalo na, huwag natin kalimutan, si Bongo was the most powerful person during that time. Hindi nga si Rodrigo Duterte, sa totoo lang eh. Kasi based on my Symbolic leader lang. symbolic leader lang, tsaka tulog. May sakit, di ba? Nag-file ako ng petition for mandamus. Parang laging lasing. Kahit yung mga anak niya raw, hindi siya nakikita. Dahil kinokordon ni Bongo. Kaya nga hindi magkasundo si Bongo tsaka si Sara Duterte, hindi ba? Because Bongo actually cordoned off his own family from Rodrigo Duterte, di ba? Rodrigo Duterte's own family from him. Napakalinaw niyan. Kung maalala natin, bakit tumakbo si Sara Duterte as Vice President? Di ba? Kasi si Bongo magpa-file as President
Vice President niya dapat si Rodrigo Duterte. Sa inis ni Sara Duterte, imbes na presidente, mag-Vice President para mapigilan lang ang Bongo Rodrigo Duterte tandem. Nung nag-file si Rodrigo Duterte na parang lasing, hindi raw nila nami-meet, tapos pagdating doon, tinanong ng media, tatakbo po talaga kayo laban sa sarili niyong anak? Anong sabi ni Rodrigo Duterte? Ah, nag-file ba? That only goes to show that Rodrigo Duterte does not even know what was happening at that point in time. Even if sarili niyang anak ha, ang nag-file ng Vice President's Certificate of Candidacy for the Vice Presidency, nag-file pa rin siya, withdraw niya nung tinanong siya ng media afterwards, no? So, ang story talaga diyan, ang sabi, si cordon off talaga ang Duterte family, no? And para sa akin, ang pinakamakapangyarihan talaga ng time na yon si Bongo, kaya nga ginamit yung CLTG Builders, di ba? Kaya ginamit yung initials niya, napakalinaw niya. And pinaka last point, bro. Thank you so much again for sticking around. I know medyo tricky yung time. So, bakit parang vlogger tong camera? Ano bang kailangan natin gawin? Nagzo-zoom in, zoom out ah. Kaya nga eh, Nagzo-zoom in, zoom out ah. Mas pogi na po sa akin si Richard Hidaria, wag niyo na po i-zoom in, zoom out. tinatanggal ko nga yung auto frame niya. Hindi ko alam ba't niloko tayo na to. Sinasabotage tayo, pare. Ito the last point. So ano naman dapat gawin ng mga kababayan natin na galit sa both Team Kadiliman, Team Kasamaan, they're not taking sides here, at yung mga ibang tao who are desperate for change? What do you think is the way forward? Well, definitely, we have to make sure that we mobilize. In our mobilization, we have to be very careful because whether we like it or not, the insidious forces are there trying to hijack all our efforts. Wag po tayo magpapagamit, whether deliberately or not. No, wag na wag po. Kasi the road to hell is paved with good intentions. But if there's something that we've learned from Rodrigo Duterte's regime all the way up to this administration, no, gagamitin po tayo at matatalino po itong mga masasamang taong ito, no? So we have to make sure that we have to be very intelligent when we mobilize. And para sa akin, malinaw dapat ang sigaw sa November 30. Ayaw natin ng korupsyon, kailangan may managot, ipakulong na lahat yung mga magnanakaw na yan, at hindi exempted ang Duterte administration. So sa akin, kami dapat mga placard doon, no? Sara Duterte, hindi namin nakakalimutan ng confidential funds mo. Sara Duterte, hindi namin nakakalimutan na winilang hiya mo yung procurement sa DepEd. Sara Duterte, hindi namin nakakalimutan chinichirya mo yung pera ng bayan. Sara Duterte, hindi namin nakakalimutan, at least based sa testimony sa ICC, na involved ka sa malawakang patayan. Sara Duterte, hindi namin nakakalimutan na gusto mong ipapatay yung presidente, yung asawa niya, tsaka yung Speaker of the House, no? At Rodrigo Duterte at lahat para mga Duterte enablers, hindi namin nakakalimutan na winalang hiya ninyo yung bayan. Kasama dapat yan sa panawagan at malinaw na malinaw dapat yan. Kasi kung hindi, iti-take advantage na naman ng mga maraming walang hiya yung ating efforts, at baka ang gusto nila, tandaan natin, Sara Duterte is Vice President, siya ang pumalit. No? The last thing that we want is another victimization of the Filipino people through the replacement of Bongbong Marcos with an even worse person. And that is the person of Sara Duterte. On that note, maraming salamat talagang for that sonorous speech. Talo mo pa si Joel, no? Pag talagang gusto ko magtapatan kayo ni Joel, sino mas passionate ang kanyang Ano, kulang na lang lamesa, kaya ko rin yun, ha? Kaya ko rin yun. On Ang that magaling note, kasi sa'yo, Richard, ang galing mong mangsusi. Sinusian mo na naman ako. Maghahating gabi na. Gising na naman ako. Nasusian na naman ako. Pero para sa akin lang kasi napaka-importante na huwag na tayong bumalik. Huwag na tayong bumalik, di ba? Na sinuka na natin yung mga yan, sinusuka na natin yung mga yan, huwag natin kainin yung sarili nating suka kasi suka na yan eh. And sa akin nga eh, I'm being very generous na describe itong mga Duterte na suka, di ba? Pero huwag natin kainin yung sarili nating suka. on that, ayoko na pumunta si Jimmy Bundok, may masabi. Anyway, on that note, thank you Huwag mo very na ako susiyan, tama na yon. Magpahinga ka na. Thank you so much to also my counsel at the Supreme Court. Talaga nag-behave Good, ako. ano ba dyan? Good afternoon na ba dyan? Oh, medyo mag-evening na rin. Magpahinga ka na, Namimiss ka na ng brother. Pilipinas. I Bumalik ka na. know. Kailan balik mo? See you soon. Then let's do a year-ender sa December. Don't worry. Ayusin Okay, natin. I will be in New York. I will be in New York. I will be Entire spending December? entire December all the Oh way my up to God. January. Pero January, Oh, will be back. Let's do I'll something be back. January I'll be then. back. Sige, early January, Okay. let's meet. God bless, brother. Talk to you soon. Salamat. Bye-bye.
And happy birthday sa inyong better half. God bless. Okay. Thank you.